Abril 8 at nandito po tayo sa tanggapan ng ating punong bayan, Jesolito Evangelista Galapon. Magandang hapon, Mayor. Magandang hapon din, Ka Diego. Opo, at napasal kami rito para magtanong doon sa ilang mga issue tungkol doon po ba sa na-interview namin na namimili ng palay noong Huwebes na sinita sa kalsada at pinagbayad ng 4,000 para sa ginagamit niyang power truck. Halagang 4,000. Binigyan naman ng sticker. Pero walang ibinigay na resibo. Saan naman siya nagbayad? Doon po sa taong nanita. Kasi ang pagbabayad ng buwis ng taxes sa munisipyo, hindi sa kalsada. Kung totoo yung sinasabi niya, pagpunta rito at imbestigahan natin kung may katotohanan, nirereklamo niya. Ayun. Ibig sabihin pala, yung mga naninita sa mga nagtitinda po ng palay ay hindi ubrang sila ang maningil. Depende yan kung may hawak, kung sila ay talagang na-delegate sa kanila para maningil. Pero dapat, pag naningil sila, may kakibat na resibo. Opo. Ayun. So, ito po, malulocate po natin kung sakasakali. Pwede naman i-locate kung may katotohanan yung reklamo. Ayun. So, ano pong magandang gawin po ni Ginoong Edwin Magpunta Mariat? sa rito. Pupunta po sa inyong tanggapan. Oo. At tingnan natin anong nating magagawa po at ma-locate natin kung may katotohanan o walang katotohanan yung reklamo. Tapos na. Napapansin po ng mga traders, mataas daw po ang singil dito sa Gimba. Isang power truck, 4,000 per truck, per cropping, pero sa ibang lugar po, katulad po sa mga bayan ng Nueva Vizcaya, 3,000 lamang po, whole year round na po yun. At per buying station nyo, kaya kahit ilan po yung truck, halagang 3,000 lamang po. Binilagyan na raw ng mga sticker lahat ng truck. Ano po masasabi nyo nito? Natatasan po sila sa 4,000. Ito kasi nga ordinansa na to ay naaprubahan noong 2018. Hindi pa po ako Vice Mayor noon. At ito ay batas, ordinansa na dapat ipatupad ng ating bayan. Kaya po bibigyan ko kayo ng CP ng ordinansa na kung saan nakalagay dito na yung L25, forward 4,000, 10-wheeler 5,000, 16-wheeler 7,000. Ito kasi nga batas na to na nagawa noong hawak mo na Ka Diego, Opo. na-aprubahan noong November 19, 2018 yan. Opo. Oo. At hindi pa ata kayo konsyel dito, no? Ay, Wala hindi kayo dito. Ni konsyel, hindi ako konsyel dyan noon at hindi ako Vice Mayor. Tingnan mo yung mga signature dito. Hindi naman ako konsyel nung araw. Hindi rin kayo Vice Mayor? Hindi ako Vice Mayor. At hindi, ngayon ako nag-mayor, siyempre. Opo. Oo. May kita nyo naman sa mga lumagda sa ordinansang yan. Kung sakasakali, Mayor, ano bang pwedeng gawin nila kung sila'y natatasan? Siguro, magkaroon ng amendment sa ordinansang ito through Sangguniang Bayan Resolution. A resolution amending Ordinance number 11-S-2018. Mga ganon. Babaguhin, amendahan itong batas na to. Hanggat hindi na amendahan itong batas na to, talaga yung dapat mapatupad ang batas na to. Natutuwa ako. Gustong-gusto ko na may mga dayong mamimili kasi mataas silang mamili. Opo. Lalong-lalo na, malapit na rin gumiik yung mga kapatid ko. Gusto ko mahal din. Kaya gustong-gusto ko mamili yung mga dayo dahil mataas silang mamili. Makakatulong sa ating magsasaka. Lamang, siyempre, merong batas na pinairal ang munisipyo na kailangan natin sundin. Ayan. Ito po kasi yung mga lokal nating traders, mababa no? Ang kanilang mga turing sa palay ng ating mga magsasaka. Alam mo yan, yung competition yan eh. Alam mo sa lahat ng mga business, mas maganda yung may competition. Pag may competition yan, naghahabulan yan sa presyo. Kung matas, magpapataasan pa nga yan kung tutuusin eh. Kaya maganda yan, yung mga dayo na bumibili ng mataas. Lamang, meron tayong ordinansa na dapat patupad nung pang 2018.
Tuting anihan na lang, ito yung naging problema ng mga namimili ng palay. Parating ito at ito. Sana magkaroon ng amendments ito through Sangguniang Bayan Resolution para may ayos at may itama kung mayroon dapat itama sa ordinansang ito na pinapatupad ngayon. May lumalabas po na balibalita na kayo raw po ay nakapirma sa ID ng mga ahente, nag-aahente ng palay dito sa bayan ng Gimba. Wala akong matandaan na pirmahan kong ID ng mga ahente. Actually, hindi ko pa kilala kung sino-sino yung ang presidente o kung sino po opisyalis ng ahente ng palay. Dahil lang sabi ko nga, kailangan sa mga organisasyon na yan, magpa-accredit sila sa Sangguniang Bayan para ma-accredit ang mga organisasyon na yan. Kasi yan, ahente ng mga, ng palay traders yan eh. Opo. So, dapat magpa-accredit sila sa Sangguniang Bayan. Wala pang accreditation sa kanila eh. Kaya hindi ko alam kung may ID nga yung mga yan o ano. Wala akong pinipirman ID ng mga ahente. Ayan. O sige po, baka meron kayong naisabihin sa ating mga magsasaka. Mga kaibigan kong magsasaka, ako, kaisa nyo ako na mabenta ang inyong palay. At ang aking palay, kasi may bukid din kami, sa mataas na presyo. Gustong-gusto ko yan. Dahil kaisa nyo ako dyan. At itong kasing pinapatupad na ordinansa ay noong pang 2018 ito na dapat ipatupad. At pinapatupad na noong pa yan. Kaya sana, itong kausapin na lang natin itong ating mga dayong namimili na buong cropping naman yung buwis na nakalagay dito sa ordinansa. Na kung saan, pag nagbayad na sila, free na silang umikot sa bayan ng Gimba na makamamili sila ng palay, ng mataas na halaga. Ako, gustong-gusto ko yan. Kaisa nyo ako, gustong-gusto ko na mabili ang ating produkto sa mataas na halaga nang sa ganun makaaon naman tayo sa hirap ng buhay natin. Ngayon lang tayo makakabawi kasi nung tag-ulan, halos nalugi tayo sa ating mga sakahin. Ngayon naman, nakakabawi tayo dahil sa presyo na mataas ng mga dayuhan. Ang sinasabi lang naman lamang natin dito, gusto ko ipaliwanag sa inyo, na mayroon kasing ordinansa na lumabas at nung pa palang 2018 ito na matagal lang pinapatupad. Hindi pa po konsyal noon, hindi po o vice mayor noon, kaya lang talaga pong pinapatupad po ng munisipyo mula pa po noon. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat din, Ka Diego.